Alright, good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mag-uumpisa na po tayo. Sana po ay magandang magising nyo. Medyo magandang start ng service natin kasi madaming maaga. So maintain natin yan for the whole year. Ito yung ating upcoming events. So sa February 4, meron tayong ministries meeting. So meron kayong ministries, please do attend. Kung wala naman, mag-join na kayo. February 18 yan po yung first na love campaign natin for the year. Sinong mag-host na ito kay Roland? Wala pa. So, surprise yan, surprise kung sinong grupo yan. No? So, sa 26 to 27, meron naman tayong couples retreat. Tsaka sa March 31, Resurrection Sunday kasi yung whole week ginawa ng March. No? So, mas maaga na siya this year. Tsaka pag-ipunan natin yung ating church camp sa August 1 to 3. Yung magandang pag-ipunan natin is nag-range ng mga 4K, no? So, matagal pa naman yung taon. So, pang ilang months yung August? So, meron pa tayong mga 7 months para mag-ipon ng 4,000 para sa ating church camp. So, follow us on Facebook and at the Bridge Christian Community for more updates. So, like, comment, share, and subscribe, no? So, yung ating services, huwag natin kalimutan. Ang start natin is 10:30. Meron tayong youth service kung meron kayong mga pamangkin, pinsan, kamag-anak, apo, friends, family, loved ones. Invite nyo po sila sa ating youth service kasi sobrang saya po niyan. Sobrang saya. So meron din tayong evening service, magsa-start na yan mamaya sa Quest. So meron tayong bagong banda na magsa-start yan. So supportahan natin sila. And prayer meeting, guys, we need your prayers every prayer meeting. So punuan natin yung ating auditorium ng prayer warriors para lalo tayong tumatag sa Panginoon. So, tatawagin ko si Brother Rai for ating Bible reading. Thank you. Tayo po muna tayo lahat, tapos basahin po natin yung Bible natin in Psalm 95. And I hope when I pray na ma-apply po natin siya sa worship service natin ngayong araw. Verse 1 hanggang verse number 10, basahin ko, pero sabay-sabay po tayong lahat sa verse 11, okay? Alright, verse number 1. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. And His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. When your fathers tested me, they tried me, though they saw my work. For 40 years I was grieved with that generation and said, it is a people who go astray in their hearts, and they do not know my ways. Verse 11, let us read. So I swear in my wrath, they shall not enter my rest. Let us call. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you, Lord, sa pagbibigay sa amin ng time para po to be here on time. Thank you, Lord, sa pagkakataon para i-worship ka ulit. And I know this is a privilege, Panginoon, na binigay niyo sa amin. Kaya, Panginoon, we pray that we worship you in spirit and in truth this morning. Pag-ingatan yung mga papunta pa lamang po rito. All this is you pray in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa, pwede po ba kamayan natin yung mga katabi natin? Mga kaharap po natin at katalikuran natin. At batiin po natin ang bawat isa ng good morning. Good morning po sa ating lahat at welcome po to the Bridge Christian Community. We are glad to be with you today. Let's start our service by singing this song. No other name. Sing. Praise the name above all names, the one who reigns forever.
the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. I will praise the name. Let you praise. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. Jesus, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. I will praise the name. Say every nation. Every nation, all creation, we proclaim your name. Every nation, all creation, we proclaim your name. Every nation, all creation, we proclaim your name. Jesus, 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 no sweeter name. Jesus, 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 no sweeter name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. I will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. I will praise the name. He is worthy.
Jesus in our lives. Thank you, Lord, because we know you are strong and you are able. Alam namin, Lord, you are alive and you are working in us. And we know, Lord, that you have conquered the grave. And because of this, everything that we worry about, Panginoon, we can lay them down at your feet. Everything that we fear, everything that we doubt, everything that we are uncertain for, about the future and about tomorrow and about our lives, we lay them down at your feet this morning, O Lord. Because we know that you are working. We know you have a plan. We know you are great and we know that you love us. And we know that you are able, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mapaglabanan lahat ng aming pagdududa, lahat po ng aming mga pangamba sa puso namin tungkol sa kung ano po yung mga inaasam namin sa aming mga buhay. Dahil Panginoon, may sagot na po kayo sa lahat ng mga bagay na ito. At ngayong umaga, isang tabi niyo po lahat ng aming mga iniisip, lahat ng aming mga inaalala sa mundo na ito so that we can focus on you, so that we can give you glory because you deserve it, Panginoon. Salamat sa mga pagmamahal sa katulad niyo po sa amin, sa mga katulad namin na hindi karapat-dapat na mabigyan ng privilege na tawaging mga anak ninyo, Panginoon. Kami po ay makasarili, kami po ay mga gahaman sa kung ano-anong mga bagay sa mundo na ito. Pero Panginoon, yung pag-ibig niyo po ay walang hanggan at walang katapusan. Gusto po namin kayong pasalamatan ngayong umaga na ito. We pray, O Lord, that this worship will give glory and honor to your name. And bless the rest of our service today. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing that song together. Give me eyes. Give me eyes to see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Take what I
never separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. A greater still, no words can say, or song convey all you are.
Father, we thank you, Lord, for giving us this moment to glorify your name, Spirit and in truth. Lord, we pray that whatever it is that we have done earlier on up to this time, that to deliver your word, oh God, we pray that it would give glory to your name and honor to your name, because we are here to worship you. We are here, oh God, to give you all the praises. We are here to give back all our thankfulness, oh Lord, for the things that you have done. You've been doing it, you will do in our lives. Lord, we pray that you would open our hearts and make us to know you more this morning. Make us to understand you more. Make us to learn more about you and about your love, so that we would not be trapped, oh God, by the world system that takes us away from your goodness and takes our eyes off your love and your presence, Lord. We pray that you would continue to speak to us and forgive us of our shortcomings, Lord. And if there are those who have not trusted Christ as their Savior yet, I pray that they would open their hearts and minds today and may you receive Him as their Lord. Salamat po muli sa pagkakataon nito. Mga panambahan po kami sa inyo. Pagdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At I've missed, I think, 2 Sundays, no? Because last time Pastor Jerry Larosa was the one who spoke to us. And so, tutuloy po natin yung ating series on infinite possibilities and boundless opportunities. And Pastor Roland discussed tons of prioritizing the Lord. No? In fact, he was able to discuss with us yung first commandment ng Panginoon, that we should have no other gods before us if we are expecting the fullness of the blessings of the Lord, no, without hindrance whatsoever. Meaning, hindi yung tuloy-tuloy na pagpapala lang na nangyari sa ating buhay na parang material na bagay, na parang ang Panginoon ay zini every time na susunod ka sa Kanya, ay makukuha mo yung mga gantimpala. Hindi yung ganong klase ng blessing. But there would be trials and testings. We all know that. No? May mga problems that we are to face. Pero hindi tayo naapektuhan ng mga circumstances. Yun po yung kasi yung pinakamahalaga. And basically, the reason why a lot of believers are not able to follow the Lord completely, no, and faithfully, steadfastly, is because there are circumstances that come their way, no, and they are not able to cope. At yun po yung gusto natin na mapaglabanan natin, at we realize at ang susi talaga dito ay yung ating high knowledge of who God is and the role that He plays in our lives on a moment-by-moment basis. No? So, ang pag-uusapan po natin sa umaga na ito is about overcoming. No? Because I believe if we were intend to have infinite possibilities and boundless opportunities this year, we need to overcome, and there are some things that we need to overcome in our lives. Kaya tayo ay napipigilan na magamit yung ating full potential. Sabi ko nga, I've given yung illustration nung pelikula ni, I think ni Clint Eastwood, at yung Trouble with the Curve, no? Ang yung bigyan ka ng curveball sa buhay natin, kasi laging kahit yung mga idiomatic expressions ay ginagamit yung circumstances as curveballs, di ba? Sa English, meaning hindi lahat straight line, no? Hindi lahat maayos. May mga curves sa buhay natin at may mga curveballs, no? And at yun yung mga difficult circumstances that we face. And sometimes, kung hindi tayo ready doon, hindi natin siya maharap ng tama, no? Kaya nga, yung mga, kung panonoorin nyo, yung mga nagmumotor dyan sa Marilake, no?
Ang akala nila yung daan ay straight line parati, di ba? Kaya marami nag-overshoot. It's either mag-overshoot ka dun sa upcoming traffic o sasakyan, or ikaw ay mag-overshoot dun sa side at lalaglag ka dun sa bangin, no? Kasi hindi mo nare-realize na may mga curves, no? At pinag-aaralan mo 'yon, pinaghahandaan mo 'yon, no? Hindi ka po pwedeng sumabak kagad sa larangan kahit saan nang hindi mo 'to pinagpe-preparean, no? Otherwise ay papahirapan mo yung iyong sarili, no? Kaya nandito si Russell, sanay na sa Ryan na nagko-compete sa motorsiklo. Kung kayo ay mahilig na rumaratsada sa mga regular streets, sumama kayo sa kanya para turuan niya kayo, doon kayo sa circuit magmotor ng matulin. Kahit patakbuhin nyo ng 500 ang speed nyo doon. No? Kesa doon kayo sa kalsada na gusto nyong kumakarera, humahanap ng thrill yung mga nagmumotor, doon sa regular na kalsada na yung mga tumatawid, may ibang sasakyan, no? At iba't iba yung direksyon. Kung gusto nyo talaga naghahanap kayo ng excitement and thrill, adrenaline rush, panag kayo ng circuit na pwede nyo patakbuhin yung sakyan nyo, yung motor nyo, kotse nyo. No? Yung mga, wala kayong kalaban doon, wala kayong kasalubong, lahat isang direksyon lang. No? At ang hinahanap mo lang yung adrenaline rush. Pero sa buhay natin, marami tayong mga sitwasyon na kailangan i-overcome. And pag-uusapan natin sa umaga na ito, I believe kung ito'y malalampasan natin, no, magkakaroon tayo ng daranasin natin sa ating buhay yung tunay na pagpapala ng Panginoon. At dumaan man yung mga bagyo sa ating buhay that we can overcome. And the one thing that we need to overcome ay yung mga pinagdaanan natin na mga pangit na circumstances, no? So what comes to mind, what circumstances, at what painful memory na pumapasok sa isipan natin, ano ang naiisip nyo? Pakinggan nyo itong maigi. Ano ang unang-una nyong naiisip, no? Pag narinig nyo yung salitang excluded? No? Yung hindi ka kasali. Di ba yung mga bata pa naglalaro, ayoko na sa'yo, hindi ka kasali. Tapos naglalaro sila, tapos ikaw naiiwan ka doon, nanonood ka, kawawa ka. Tapos uwi ka sa nanay mo, iyak ka, di ba? Kasi sabihin mo, sumbong kasi hindi ako sinali. No? Anong pakiramdam at anong naiisip nyo kapag kayo hindi naimbitahan? Hindi ka invited. Meron kang kaibigan, kala mo, di ba, chami-chami kayo, kwento-kwento. Kaka-message mo lang, nung pala meron silang event, tapos hindi ka sinama. Parang isip mo, bakit ako not invited? Magkakakwentuhan lang kami. Anong nararamdaman mo pag narinig mo yung not invited? Anong pakiramdam mo pag narinig mo yung, o naranasan mo yung na-unfriend ka? Unfriend. Ha? Hindi mo na makita yung post? In-unfriend ka? No? Anong nararamdaman nyo kapag ikaw ay fired? Narinig mo yung salitang fired. Pagpasok mo, hindi ka na empleyado. Terminated ka na. Anong nararamdaman nyo kapag ikaw ay neglected? Anong pumapasok sa isip nyo kapag narinig nyo yung salitang ignored? Yung salitang dismissed? Yung salitang replaced? Yung salitang betrayed? Pinagtaksilan ka? Yung salitang abused? Sa mga estudyante, yung salitang dropped. Yung salitang abandon, iniwanan ka. Yeah? Lahat tayo merong iba't ibang situations. Lahat tayo ay dumaan nung tayo'y nag-aaral, mga estudyante pa tayo, nag-groupings na yung lahat, ikaw na lang naiwan. No, at sabi ni teacher, ikaw, Ballesteros, bakit wala ka pang group? Kasi walang tumatanggap sa iyo. No? Nakakalimutan, andun ka pala. No?
Kaya siya yung dumadampot sa iyo, yung teacher, at siya yung nagmamatch sa iyo sa grupo. O ito, sa grupo nyo to, si Ballesteros. Anong nararamdaman? Di ba, hindi lang natin pinapansin, pero yung mga bagay na pinagdaanan natin in the past, no, ay nagre-resulta yan ng, alam natin yung resulta ng rejection sa puso natin. No? At tumatanim yan sa ating lahat. At binadala natin yan, at bit natin yan, at walang siguro ditong kahit sa atin, ang hindi tayo tinanggihan somehow ng kung saan. No? Gaano karami sa inyo nag-apply kayo ng trabaho, ang dami niyong in-applyan yung gustong-gusto niyo, tinanggihan kayo. Gaano karami yung isang interview lang, no? Naghanda ka pa, nag-makeup ka pa, bumili ka pa ng bagong damit, bumili ka pa ng bagong sapatos, bumili ka pa ng pabango, ng ang tawag ng pabango na yun? Yung murang pabango. Yung senses. Ang pinili yung pampabango yung bawang flavor. Di ba? Dahil yung iba, sibuyas flavor, katabi mo, may sibuyas ka. O nga ako, may bawang ako eh. Kasi mag-i-interview siya, inisip mo, Indian. No? Kaya baka magustuhan nila yung amoy mo. Imagine mo, tiniis mo pa yon. No? Yung mga flavor na yon. Tapos, dininay ka lang. Di ba? Sabi nila, ayoko sa'yo, kaamoy kita. Lahat, no? Many of us, it's either we have experienced in the past or we recently had just experienced it or still experiencing it right now. And some people have experienced them in traumatic ways, no? Other people in significantly deep ways. And the tragedy is when we experience rejection, there is a pattern that occurs. And whatever we experience, we just pass on to the people around us. Yun yung malaking problema, no? Pag meron kang pangit na na-experience, madalas, naipapasa mo lang sa iba. Yeah? Kapag ikaw ay, di ba, yung pinakasimple, pag pagod ka lang, galing ka sa trabaho, pag uwi mo, yung pagod mo, minsan ipapasa mo sa mga family members mo eh. No? Yung inis mo eh, di ba? Yung iyong pagiging suplado o suplada, yung hindi ka makausap, no? Yung naubos na lahat ng emotion mo sa trabaho mo. Di ba? And then you go home, wala ka nang ma-share na emotion. No? Kaya nga natutuwa ako nung ako ay nagtatrabaho at mayroon akong bagong anak. Ako lagi ang troubleshooter sa mga malalayong probinsya. Nung nagkaanak na ako, ayoko nang lumayo. No, parang kayo na magtrabaho dyan. Kasi gusto kong umuwi kagad. Gusto kong makita yung baby ko. No? Gusto kong mabuhat yung baby ko at that time. Ang problema ko nung panahon na yon, yung baby ko, si Abby, yung unang baby namin, siya yung pang-alis mo ng pagod mo. Nakalimutan mo naman, may asawa ka pala. Yeah? Nakalimutan mo, may asawa ka pala nag-aantay sa'yo na kailangan mo din palang pansinin. No? Hindi lang pala yung baby ang nag-aantay sa'yo. Yeah? But we pass it on, especially to our children. No? And it is consciously or unconsciously. Kaya nga sabi ng isang author, no? Sabi niya, at the core of rejection is this message: you don't measure up. Either you're not tall enough, you're not strong enough, you're not pretty enough, or you're not smart enough. Ba't may lamok dito? So yung verbally or non-verbally, a message you got was you don't measure up. Yeah? It's either you're too small, or you're too thin, or you're too fat, you're a mistake, you're an accident. We don't want you. Yung belief system then creates sa puso natin at sa isipan natin that we are inferior. We are unwanted. We are unworthy of love. So marami sa atin, we try to prove that's not true. For others, we just live out thinking it's true. No? And by the way, when you believe it's true, it's hard to receive love.
Kapag naniwala ka doon sa mga binabato sa iyo na mga rejections, no? At naniwala ka dito, kadalasan, ang hirap tumanggap ng pagmamahal. Ang hirap tumanggap ng approval. Parati mong sinasabi, pinipriturize lang ako nitong tao na to eh. Hindi naman talaga totoo yung sinasabi nito. No? So we put up walls. So when you try to love, they kind of shut down. No? At naglalagay sila ng mga walls, yung ganitong klase ng mga tao. Hindi ko alam kung meron sa ating ganyan dito, no? Pero what happens to them, they feel rejected, no? Dahil sila mismo yung naglalagay ng wall, kaya sila mismo yung pakiramdam nila, rejected sila. Dahil maraming rejection silang pinagdaanan sa kanilang buhay. And the belief system we embrace then, they create the pain that we feel of isolation, abandonment, self-doubt, and self-hatred. Kaya dahil sa yung self-doubt, abandonment, isolation, self-hatred ay painful to deal with, maraming tao nagwi-withdrawal, lumalayo, no, nag-isolate. Merong mga tao nagmamanipulate, may mga tao nag-a-attack, at may mga tao, they pretend that hindi to nangyayari. Na wala namang ganito. No? And can you imagine yung combination ng mga bagay nito? At nangyari ito when yung ating first parent, si Adam, no, when he eat of the tree, at ang sabi ni Adam, hindi ako yan, si Eve yan. At meron naman mga tao, ang sinisisi nila, kagaya ni Eve, ang sinisisi niya, yung Panginoon. Sino bang gumawa nitong serpent na ito? Bakit ba nandito yan? So, yung mensahe po sa atin that we send often and intentionally to others is you don't measure up. No? Kapag tayo ay nare-reject, at yan po yung narinig natin, so ang nangyayari, we try to compare ourselves with other people all the time. We put them down, and if they look different on the outside or come from a different background, we believe a little bit differently, we constantly communicating rejection of other people that's rooted in this inferiority and insecurity and issues. So that the only way for some of us is we try and control everything and everyone to give us this artificial sense of safety. And we're very perfectionistic. And because the big world you can control, you can't control what's going on inside, so you just try and find some things you can control. Kaya merong rejection syndrome. No? It keeps on going and on and on. And the definition of rejection, sabi ng Webster, is to throw out as worthless, useless, substandard, to pass over, to skip, to rebuff, especially to deny the acceptance or care or love of someone. Yan ang meaning ng rejection sa Webster. Pag pinakinggan mo, napaka-negative, di ba? Pag binasa mo. Yung rejection, ibig sabihin, useless, substandard, kapag ikaw ay na-reject. No? Ang sabi ng isang author, ni Charles Solomon, definition of rejection, it is the absence of meaningful love. So when you don't feel deeply loved, ibig sabihin, nakaranas ka ng rejection at naapektuhan ng rejection yung buhay natin. No? And merong dalawang type of rejection. Merong overt rejection. In other words, it's very clear and it really comes at you. At merong covert rejection. Yung hindi mo napapansin. Yung overt rejection is just willful, known, abuse, verbal, emotional, or physical. And some of you have been there. Harap-harapan. No? Di ba? Kaya tayo mga magulang, kahit sa Old Testament, si
si Jacob, ang paborito niya talaga si Joseph eh. No? At talagang inadmit niya, yun talaga yung paborito niyang anak. Ha? No question about it. No? In fact, ginawan pa nga niya ng magandang damit. Di ba? Ng robe na talagang colorful, rainbow na robe. Imagine mo, saan ako kuha ng rainbow na robe ng panahon na yun, kung di paghihirapan mo yun. So talagang favoritism. No? May favoritism. Kaya ang lesson, mga kapatid, kung marami kayong anak, ingatan yung magpakita ng favoritism. Kasi yung iba nyong anak, they will gang up on your child na favorite nyo. Nararamdaman nilang yun ang pinapaborito nyo. Kaya sa kanila galit. At hindi nalalaman ng mga magulang, tayo pa lang nagkukos ng away sa pamilya natin. Mapalad pag isa lang anak mo, dahil yun lang ang paborito mo. Wala ka na ibang papaborituhin. Eh paano kung dalawa? Paano kung tatlo? Eh magkaiba pa sila ng attitude. Ha? Si Joseph was very caring, loving. No? Laging nagsusumbong. Laging nagsasabing, ganito na po nangyayari doon. Tay, ganun ang nangyayari. Ganitong ginagawa nila kuya. No? So kaya alam ng tatay niya kung ano nangyayari. Ganun minsan yung mga paborito, sila yung sip-sip, di ba? Kaya nga sa school, ang mga paborito ng teacher, yung sip-sip. Yung nagsusumbong lagi sa mga classmate. Ma'am, anong trabaho ng mga sip-sip sa eskwelahan? Sila yung kumukuha ng attendance at taga-check ng noisy. Di ba? Ma'am, ako na po ang mag-check. Ako po magbabantay. Ako po mag-check ng mga noisy. No? Pero hindi natin alam, yun yung mga nakakatanggap ng mga verbal abuse. No? Pero merong covert rejection is an intentional rejection that's emotionally perceived but not intellectually comprehended. Yung merong laro yung Simon Says ba yun? Yung pipili ka, yung sa grupo ng mga tao, pipili ka ng mga tao mga kasama mo, form group of 3, 2. The boat is sinking ba yun? Di ba merong ganong game, the boat is sinking. Tapos gagather kayo lang, sama-sama kayo, the boat is sinking. Tapos sabihin sa inyo, ano yun? Group yourself into 3. Yung mga magkakabarkada kayong, lagi kayong kumakain ng milk tea. Up kayo. No? Lagi kayong kumakain sa McDonald's. 4 kayo. Nagsama-sama kayo dun sa team. Group yourself into 3. Sinong ilalaglag mo? Na-imagine mo ba kahit dun sa game na yun, may na-offend? Pero yun ay covert rejection, unintentional. Tatlo lang kailangan eh. Kaya lang, it creates a stigma in the mind of some people. No? And we reject a lot of people and we have been rejected by people. They didn't mean it at all. Hindi naman nila sinasadya. Maraming examples of rejection, kagaya ng physical isolation. Kagaya ng overprotection. Let me dwell on the overprotection side of rejection. Marami sa atin nakakaranas nito. Maraming mga magulang ang gumagawa nito. Kayo na mga magulang, lalo na yung mga first-time parents dito, you listen. And listen carefully. We don't want to give our kids what we've got. Or unconsciously, we do exactly what our parents did to us. Or some people, out of these loving feelings, they overprotect. Parating be careful, parating nagbabantay. Parating dahil sa tayo'y nag-overprotect, no? Because of the rejection that we have received in the past. Alam nyo, sa katotohanan, ako ay lumaki na, although hindi man na masyado lumaki, konting laki lang.
Natatanda ko, sabi ko sa nanay ko, Nay, pag iniisip ko, naalala ko, pumapasok ako sa school, ang layo ng eskwelahan sa bahay namin, tumatawid ako ng EDSA dahil nung kami sa may Mandaluyong eh. Ang address namin nung araw, Ayala, Barangka, Mandaluyong, Metro Manila eh. No, dun kami, hindi ko alam kung saan ako pinanganak. Hindi man ako doon pinanganak, pero siguro doon na ako pinanganak sa bahay na yon. Pero hindi ko alam kung sa bahay na yon, kung saan, somewhere. Pero ang hindi ko makakalimutan, mula doon sa bahay na yon, nilalakad ko yung elementary school namin, mag-isa lang ako, dala-dala ko yung bag na may tornilyo, may gulong, na kudrado, no? Yung may mga drawing pa ng mga cartoons, di ba? Tuwan-tuwa ka, gano'n ang bag mo. Tapos hinahatak-hatak ko yun, tumatawid ako binabaybay ko yung gilid ng EDSA, tumatawid ako sa gilid ng Loyola Memorial Park doon sa Mandaluyong, paakit ako ng flyover, yung overpass na yun hanggang ngayon, ando doon pa rin. Tatawid ako sa kabila, ando doon yung palengke ng ABC nung araw, ABC pa nung araw yun. Tapos nalakad ka, punta doon sa likod ng AMD, ando doon yung eskwelahan namin. Sabi ko sa nanay ko, Nay, 6 years old, 7 years old, walang naghahatid sa akin. Pinupuntahan ko yung school na yun. Grade 1, grade 2, grade 3. Sabi ko, ba't wala naghahatid sa akin? Sabi niya, ikaw naman anak, matapang ka naman nung bata ka pa eh. Samantalang, nung ako ay matanda, may asawa na ako, may anak na ako, yung mga anak ko, ito yung bahay namin, andyan lang yung tindahan, nandun lang sa likod. Kailangan ko pang bantayan, silipin sa gate. Pagpunta rin sa tindahan. Sabi ko, bakit ganun? Noon pala, unconsciously, because of what happened to you, ayaw mong mangyari ito sa anak mo. Ano nangyari? Nagiging overprotective tayo. Nagiging masyado tayong maingat. At dahil dyan, what you communicate when you do everything for your kid or for someone else, you're saying, ang bopol mo naman eh. Incapable ka eh. Hindi mo to kayang gawin. In other words, sinasabi natin, mahal natin sila, we care about them, pero hindi sila nagme-measure up dun sa dapat na standards na sineset natin. Kaya anong ginagawa natin? Lahat ng bagay na dapat nilang gawin, tayong gumagawa para sa kanila. I've always been saying that doon sa bahay namin. Kaya gaano karaming mga bata ngayon ang feeling rejected because of it. Because every decision that they make, their parents will have to make it for them. Kaya maraming mga bata unconsciously sinasabi natin, you are inept, helpless, you have no self-worth, at kailangan na pala pa silang i-bribe para gawin nila yung isang bagay. Parang aso, lapit ka dito, ito buto. Gaano karaming magulang ang mga ganyan? Gaano karaming sa atin, sa mga magulang natin, ayaw nating hayaan, kumilos, lahat ng gusto ng anak natin, binibigay natin. Marami sa atin, takot tayo sa anak natin, imbis na yung anak natin matakot sa atin. Pag umiyak na, nanginginig tayo. And then you give what they want. And because we do that, listen, it creates people with no self-respect, no discipline, no self-worth. Kung bakit maraming kabataan ngayon tumatanda na insecure, dahil hindi sila pinabayaan na gawin yung mga bagay on their own. Ayaw silang pagkatiwalaan. Ayaw silang hayaan na kumilos. Kaya ano nangyayari? Ang nangyayari, dahil ganyan tayo, yung pagmamahal natin kahit sa mga anak natin ay performance-based love. At yan yung most common. I love you if, and I love you because. I love you if you get good grades.
I love you if you do the right thing at the right time. Gaano karami mga magulang na, anak, mahal kita. Tapos pag pangit yung grades na pinakita, galit na galit. Pag mababa sa school, galit na galit. Pero sabihin, alam mo, mahal naman, yakapin, mahal na mahal kita, anak. Pero, anak, kailangan maging ganito ka. Anong klaseng, nakikita niyo ba yung message that we try to give to our children? Di ba confusing? Mahal kita, pero kailangan mo mag-perform. Dahil pag di ka nag-perform, nagagalit ako sa'yo. At pag nagalit ako sa'yo, lumalabas, hindi pala kita mahal. Kailangan, ang mahal ko, pagmamahal ko pala sa'yo, base doon sa performance mo. Gaano karaming mga magulang nakita nyo sa Facebook? Alam nyo, ang galing ng Facebook, di ba? Pero marami sa atin, ginagamit natin yung Facebook para tayo mga artista at yung Facebook yung ating camera at pinipresent natin yung ating mga sarili. Ito yung pelikula ko. Panoorin nyo ko. Yeah? No? Pero, gaano karaming magulang ang nagpo-post ng grade ng mga anak niya na puro 75 doon? Sigurado ko, nung sinabit nung anak niya yung grade sa puro 75, baka nadagukan ng magulang niya yun eh. Pero pag magaling, proud na proud, di ba? Ano doon lahat? Sa Facebook, ang galing ng anak ko. No? Belat yung mga anak nyo. Pero paano kung mababa yung grades na yun? Ipopost mo ba yun? Kahit tayo, obviously, di ba? That's unconsciously. Hindi naman tayo conscious, hindi naman tayo aware. Proud lang talaga tayo eh. Wala namang masama doon. Hindi ko sinasabing masamang maglagay. Ang sinasabi ko lang, consistent ba tayo? With or without the expected performance that we expect from our children, from our family members, parehas ba yung ating pagmamahal? Hindi ba tayo naapektuhan? Hindi ba tayo naapektuhan ng kanilang sitwasyon? And because of it, ano nyo, hindi natin na-realize, because of it, many of us, especially in our tradition of loving God, tend to think that even that's how we earn God's favor. Sa kakaisip natin na ganito yung paraan at sistema ng mundo, akala natin ganito din yung paraan ng Panginoon. Na kailangan mo mag-perform sa Kanya para mahalin ka niya. Na mahal ka ng Panginoon pag may quiet time ka. Mahal ka ng Panginoon pag nagbibigay ka ng 10% at mas minamahal ka niya pag ginagawa mong 11, 12, 13, 14, 15%. Di ba ganyan ang iniisip natin? Because of the practices that we do, we have the tendency to believing that we have also need to perform before the Lord. That God loves me when I serve. And He loves me when I give more time. He loves me when I go on a short-term mission trip. Pero kahit anong beses, ilang beses nating paulit-ulitin, kung hindi natin paniniwalaan at tanggapin sa puso natin, that God loves you, period. God loves you, period. You cannot do something wrong and God would love you less. And you cannot add something good to what you do that is good and that God would love you more. When God says, I love you, for God so loved the world, for God so loved you that He gave His only begotten Son. That's it. Hindi performance yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi base sa ating performance. Anong kamahal-mahal sa bawat isa sa atin? Gaano karami sa atin coming here, handang-handa yung mga puso natin? Or gaano karami sa atin, we came here, ang alam lang natin, Sunday ngayon, kailangan tayong magpasalamat sa Panginoon, palipasin natin to, nakakaya kay Lord. Gaano karami sa atin, we came here because we want to perform before the Lord. We came here because it's part of our obligation. Or we came here because we love the Lord.
No more, no less. Hindi para makita ka ni pastor na umattend ka ng church. Hindi, nakakaya kay pastor. Baka pag hindi tayo umattend, hindi na tayo pag-pray. Ang pagmamahal po ng Panginoon hindi nakabase sa ating performance. Pero yung ating pong mga ginagawa, yung ating paglilingkod, yung ating pagbibigay ng oras, yung ating panambahan, yung ating pagbibigay ng ating mga talento, yung ating pagbibigay ng ating mga offerings, yung ating pagbibigay ng ating mga tithes, a part of the disciplines and conduits of grace to get to know and experience how much God loves you. At yung iba, out of the heart of gratitude and love, to love other people, not have a scorecard with God, not performance-based love. But because we love the Lord, we love the people of the Lord. We use our lives, so that we can be a blessing to others. We use our time in serving God because we would like to be a blessing to others. We use our life for the Lord and our time for the Lord because we feel a debt of gratitude towards Him for all the things that He has done. And it's not because we have to perform in order for us to be loved by the Lord. God loves you. At yung behavioral impact of either overt or covert rejection is that when we've been rejected, we will find ourselves rejecting others in the same way. At yung extreme level nito, no? Alam naman natin, narinig na natin parate, hurt people hurt. Abusers are people who have been abused. Ang daming mga research tungkol dyan. Those who have been abused, they have a tendency to abuse. If not, they will really abuse. Unless we break the cycle. Unless we break the cycle. Most of us is lower key ways. We experience rejection in some ways, and if you don't see it, own it, recognize it, you'll pass it on. Gagawin din natin yung ginawa sa atin. Gantihan lang, di ba? Ganun lang naman yung buhay natin. No? Pero mga Kristiyano tayo, at yan ang hindi natin dapat gawin. The emotional impact is feelings of worthlessness. Kapag ito'y nanatili sa puso natin yung rejection, ang pakiramdam mo, ikaw ay worthless. Kapag nanatili sa puso natin, ito yung nagkakaroon tayo ng feeling of inferiority. Kapag may mga tao na, di ba, tayo pa naman sa bahay natin, hindi ko alam kung bakit ginagawa yun ng mga magulang natin. Nung bata pa kami, pag may bisita, ayaw kang palabasin ng kwarto. Bawal kang maglaro. No? Yung bahay, kailangang linisin. Yeah? Pag bata ka pa, pag may bisita, hindi tayo pa pwede maging natural. Yung, abutan nila yung bahay mong ganyan. No? May ihi ng aso. Kailangan talagang malinis lahat, mabango. Nakatago yung mga kalat. No? Tapos pag wala na yung bisita, hinahanap mo na yung tinago mo. Nasaan na ba yun nandiritong tinabi na? Tinago mo. Ginulo mo yung ayos. Sanay ka sa dumi. Sanay ka sa magulo. Gusto mong ayusin. Hindi mo tuloy makita yung inayos mo. Di ba ganun tayo pag may bisita? Yung mga magulang nung ayaw ko kung ganyan pa rin ngayon. Ngayon hindi na ganyan di ba? Pero nung mga bata pa kami, ganun pag may bisita, lalakad-lakad. Magtago kayo sa mga kwarto. Doon kayo sa mga sulok. Huwag kayong lalabas. Tsaka pag paglalabas ka lang, yung babaw, mamano ka lang. Tapos doon ka pa dadaanin sa likod na pinto. Bakit? Pabibiling ka ng merienda. Di ba? So doon ka na dumaan sa likod.
bili kang Pepsi, bili kang Coke, bili kang tinapay, bili kang biskwit. Kaya doon ka sa likod ng bahay, bibili ka ng merienda doon sa bisita nyo. Ano ang nangyayari? Alam niyo ba na hindi na-realize sa panahon pala ngayon, yung palang ginagawa natin ng mga bata pa tayo, yung ginagawa pala sa amin, kayo sa mga bata ito, hindi na gaya ngayon, di ba? Pero yung ginagawa pala sa amin, nagkikreate pa yan ng feeling of rejection. Na parang, hindi mo na, yung subconscious, hindi naman conscious yung mga magulang mo yan eh. Unconscious naman sila na nagkikreate sila ng feeling of rejection, kaya may mga tao, tumatanda ka, parang, ay, ilag ka na sa bisita. Nahihiya ka na sa mga tao. Nagkakaroon ka na ng inferiority complex. No? Basta may dumating na mga tao, basta may dumating na hindi mo kilala, bisita ng nanay mo o ng tatay mo, akyat ka na kagad sa taas. Hindi ka humaharap. No? At akala ng mga bisita, ay sasabihin nila, ang suplado nung anak mo na yun. Ang suplado. Bakit? Hindi ka humaharap. Tinuruan ka ng gano'n ng magulang mo eh. Tinuruan tayo ng magulang natin ng gano'n eh. At yun ang kinikreate na damdamin ito sa atin. No? And many people are depressed because of rejection. And most of depression is anger turned inward and pushed down. Emotional insulation. You put up walls. You don't let people in. Overly introspective. People who apologize all the time. Na parang kasalanan na nilang lahat ng nangyari sa buong mundo. Sorry ng sorry. Perfectionism. Na lahat tama. Kailangan everything has to be done right. So your performance is so important, and your performance, and you have gotten to intermesh that if you don't do everything right, if you don't excel all the time, if the house isn't always clean, if the report isn't great, if you are not just, then they're rejecting you instead of just that you do what you're supposed to do. Gaano karami sa atin ang ganyan ang ating pananaw? Kapag nakaranas ka ng rejection, inaagaw mo yung gagawin ng iba para maging perfect yung gawain na yun. Nawawalan ka ng tiwala sa ibang tao because of the experience of being rejected. Listen, people are human. And people make mistakes. And everyone doesn't get everything on time. And everyone doesn't get perfect all the time. Kaya okay lang. Ha? Sa mga anak natin, okay lang. Nung bata pa kami, may mga pamangkin kami na nag-iiyak. Ang laging sinasabi ng nanay ko, pag umaga pa silang nag-iiyak, at ayaw niyang i-spoil yung mga pamangkin namin, sasabihin ng nanay ko, okay lang yan, umaga pa naman eh. Kaya mo lang siya mag-iiyak. Ma-exercise yung baga niya dyan. Di ba? Sabi niya, paggabi, huwag mo nang paiyakin kasi baka kabagin yan. Anong tinuturo ng nanay namin ng panahon na yun? Tinuturo niya, hayaan mo siya, niloloko ka niyan eh. Ha? Bina-blackmail ka niyan eh. Bina-blackmail ka niyang anak mo na yan eh. Gumagawa yan ng paraan para gawin kanyang alipin niya eh. Kaya let him be. Let him cry. Hihinto rin yan. No? Marirealize niya na, ay hindi pala ako pwede manloko ng nanay at tatay ko. Mas matalino pala sila sa akin. Marami sa atin, we drive, meron tayong mga invisible demand that actually ruins our life and makes people around you crazy. It means your kids have to excel all the time and you have to push them. Gaano karami sa panahon natin ngayon? 1 taon, 2 taon, 3 taon, pinag-taekwondo na. Nakita niyo ba yung mga Facebook na yung bata pa, ba nagtataekwondo na, mga baby pa, hindi man lang may angat pa yung paa, makaporma lang sila ng taekwondo eh. Diba?
Akala nila, nagbabakbaka na sila. Ganun, yung mga bata. Gano'n karami ang 2 years old pa lang, nagpo-football na. Binibigyan na ng mga dapat nilang laruin. Pero ano ba yung hope, no? Because at the core of emotional, psychological, and soul rejection, mga kapatid, yung pinaka-puso ng lahat ng ito ay spiritual issue. The spiritual issue is until you are right with God, until you understand, hanggat hindi natin nasisiguro at alam na alam natin na mahal tayo ng Panginoon, apart from however anyone has ever treated you or whatever is going on inside, then all the rest of that will never fall in place. Hindi ho natin siya maintindihan. So let me read to you. Introduction pa lang kasi yan ng message natin. So let me read to you Ephesians chapter 1 in verse 1 to 14. Okay? Tayo po tayong lahat. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and the faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame, before Him in love, having predestined us to adoption as sons of Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise and the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in Him, in Him also we obtain an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him you also trusted, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Pwede na po tayo mo po. The Lord bless His word. Alam nyo, marami sa atin, no, unconsciously, most of us are still trying to please God, earn God's favor, and we feel good when we have, quiet time, Bible reading, and aren't messing up and struggling with those besetting sins, and we really feel bad. No? We try hard and we fail, and sometimes, try hard, ginagawa natin lahat, nagsusumikap tayo, at yung iba, sa sobrang try hard, they fake it. Kaya maraming mga researches, no? Si Barna, si Gallup, no? At ang sabi nila, 8 out of every 10 Christians who claim they're born again, or in some studies, 9 out of 10, they say, I have received Jesus, and their life and their lifestyle says the opposite story. Sabi ng mga surveys. Imagine nyo, sabi ng mga surveys, 8 out of 10 or sometimes 9 out of 10, sinasabi nilang believer sila,
Sinasabi nilang they've trusted Christ. Sinasabi nilang genuine believer sila. Sinasabi nilang Christian sila. Pero yung kanilang buhay, yung kanilang lifestyle, iba yung pinapakita. Gaano kadami ang ganyan? At sa panahon natin, hindi lang mga members ng church, kahit mga kapasturan, no, ay nang fake ng kanilang relationship. Kaya ang dami sa mga churches, dumadaan sa mga test ng pagsubok sa kanilang buhay. No? At ang pinakamalungkot, alam niyo ba na sa maraming institusyon, ang pinakamalungkot, marami sa mga churches, ang mga naghihiwalay mag-asawa. Because a lot of people are just faking it. Nagpo-project. And lahat ng mga bagay na ito, kapag hindi natin na-overcome, yung kaisipan ng rejection sa ating buhay, dadalhin at dadalhin natin itong mga bagay na ito. And how can we be a blessing and how we can be blessed by the Lord if we will not overcome? If all we say that everything is okay, but it's not. Kaya nga let me just give you number 1 point. And we'll continue on with this lesson. Lie number 1 is we don't measure up because of what we've done in the past. Yan ang kasinungalingan na naririnig natin at tinatanggap natin na hindi tayo abot dun sa sukatan dahil sa mga mali nating ginawa o sa mga experience natin in the past. At ang sabi ng Panginoon sa atin, Jesus says, I will put your past behind you, I will put your past behind you. Ang sabi din, in Him, there is that praise, in Him, Jesus' life, death, and resurrection and victory connected to you. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have redemption through His blood. The forgiveness of our sins, our trespasses. How do we get yung forgiveness of our sins? According to the riches of His grace. Not performance, which He lavished on us. In Him, we have redemption through His blood. The forgiveness of sins. Paano tayo nagkakaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Hindi yung tipong kailangan kong ingatan yung aking sarili, hindi ako magkakasala. Dahil nakatingin sa akin yung Panginoon, kailangan ko mag-perform dahil mamahalin lang ko ng Panginoon pag wala akong pagkakamali. Dahil nakabase yung love ng Panginoon sa katuwiran ko, sa kabaitan ko. Pag di ako mabait, the Lord will not love me. Nakita niyo ba yung example ng Panginoon doon sa prodigal son? Na kinuha yung lahat, yung 1/3 lumalabas ng kayamanan ng tatay niya. Pero yung tatay niya, after nagawin ng kanyang anak, doon nag-aantay? Loving the son. Was done something wrong. Hindi nagbago yung pagmamahal ng Panginoon. Bakit? Dahil yung pagmamahal ng Panginoon, yung kanyang pagkapatawad sa atin ay nakabase sa yaman ng kanyang biyaya. Hindi nakabase sa ating performance. So we have been redeemed. How? Through His blood. And the picture He gives us is redemption. Nung panahon ng New Testament times, if you go into a city, there is called an agora o yung marketplace. Kagaya dyan sa San Juan. Ang tawag dyan sa San Juan, sa public market sa San Juan, tapat ng City Hall, hindi ko alam kung ganun pa din ngayon, ay agora eh. No? It is a slave market in the agora. A marketplace. At merong platform doon. And you could buy a slave. You could buy a man, a woman, a couple, a daughter,
Kahit anong klase ng tao, kahit anong edad, pwede mong bilhin. And so the people would be there in chains and they would be there and you could redeem them. And Paul uses yung redeem them out of slavery and make them your own. Ang sabi ng Panginoon that God, the Lord Jesus Christ, redeemed us. Ano doon tayo? Tayo'y makasalanan. Alipin tayong lahat ng kasalanan. At binayback tayo ng Panginoon out of the slavery. Doon sa slave market, and that's the word He uses. You and I were in slave market of sin. And we were bound. Alipin tayo. And the Lord Jesus Christ came and He paid and purchased price for your sin and forgave you. And the word means literally to release us, yung redeem. At yun ay financial term that if someone owed a lot of money, a debt was canceled. Binibili ka ng Panginoon dun sa may-ari sa'yo na si Satan nung araw. Nung hindi ka pa nakakilala sa Kanya at alipin kanya kahit saan kanya dadaling kanya. At ang sabi ng Bible sa atin, the Lord Jesus Christ redeemed us. Binayaran ng Panginoon yung ating mga utang na kasalanan. At ang sinasabi ng Panginoon, I'm going to put your past behind you and I'm going to forgive you. And it's the riches of His grace. The debt is canceled. At ang sinasabi ng Panginoon, ano yung deal? You have value. You have value. Kung ang baba ng tingin natin sa ating mga sarili, kung wala tayong self-respect, kung pag may kausap ka ng mga tao na medyo pakiramdam mo above sa'yo, nakayuko ka, hindi ka makatingin straight up. Dahil nahihiya ka. Dahil inisip mo, ikaw ay rejected. Ako'y ordinary housewife. Ako'y hindi nag-aral ng mataas. Hindi naman ako mataas. Wala naman ako magandang education. Galing lang kami sa mahirap na pamilya. At laging yun na nakatinim sa isipan natin. Let me tell you, your worth. Kung ano yung value mo. Your worth, the blood of the Son of God. Minsan, inisip natin, hindi tayo mahal ng Panginoon. Dahil dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng mga problema. Minsan, pakiramdam natin, wala yung favor ng Panginoon. Kasi, ang favor ng Panginoon, ang pakiramdam natin, ano lang laging material. No? Nag-uusap na kayong mag-asawa. Itong mga nakaraang araw, and we were discussing, yung favor ng Panginoon, hindi laging yung pera. Yung favor ng Panginoon, hindi laging ini-equate sa finances. Yung favor ng Panginoon, hindi laging ini-equate sa material na bagay. No? Sabi ko, yung favor ng Panginoon dun sa, di ba yung gumigising ka sa araw-araw na alam mo nagmamahalan kayo sa bahay nyo? Yung namumuhay ka, nakikita mo on how kung paano kayo inaalagaan ng Panginoon in so many ways. Yung nabubuhay ka, you know that God is providing for you the things that you need, not everything that you want. Pero sometimes, ang measure kasi ng tao, yung nakatingin tayo dun sa kaaluwahan ng buhay. No? Hindi tayo nakatingin dun sa mga simpleng bagay na binibigay ng Panginoon sa atin na nagpapatunay na mahal tayo ng Panginoon. Kaya minsan hindi natin maisip, mahal ba ako ni Lord? Kung kayamanan ng iniisip mo na basehan ng pagmamahal ng Panginoon, baka hindi ka niya mahal kasi nakamotorsiklo ka lang eh. Di ba, Ray? Baka hindi ka mahal ni Lord. Kasi minsan, wala kang 100 pang gasolina, 50 pesos lang eh. Dumaan ka sa ganun, di ba? Baka hindi ka siguro mahal ni Lord kasi kung yun ang basihan mo, baka hindi ka mahal ni Lord at may tumatawag sa akin, delivery siguro to. Baka hindi ka mahal ni Lord dahil lang iniisip mo, wala kang baon eh. Sa school,
May kausap ako na kahapon and it opened my eyes and my mind in the reality that sometimes you think that you're poor, so poor, and that you're less loved, when in fact there are those who have struggled so much in life, but was given by the Lord grace to survive, and is now praising Him, and they've gone through so much. Kausap ko, sabi niya ganyan, sabi niya, alam mo, Pastor, dumaan kami sa panahon na yung tuition ng PUP ay 12 pesos per unit. Doon ako nag-aaral, 1980s, 1984. 12 pesos per unit. Pero hihingan ka nung professor dahil magpa-finals na ng, ano nga yan? Anong card yung hindi ko matandaan eh. Sino mga taga-PUP rito? Hinihinga ng card para ng clearance, ganyan. May clearance ka na ba para makapag-exam ka? Alam mo, Pastor, 300 pesos lang yung tuition na yon. Hindi pa ako nakakabayad. Ganon kami kahirap. At sa 10 magkakapatid, ako lang ang nakapagtapos ng pag-aaral. Yung bahay namin, ang liit-liit, pag andun kami lahat, 10 kayong magkakapatid, nanay, tatay namin, lupa yung kahoy yung aming sahig, kumakalog yung bahay, parang tutumba. Pag kumpleto kami. Ha? Sa araw, tutulungan ko yung nanay ko na maghalo ng yung kanin na malagkit. Ano man tawag doon sa kanin na malagkit? Ng biko. Sabi niya, Pastor, ang hirap haluin noon. Pagkatapos yung gawin niya, ilalako ng nanay ko yun. Ako naman, pupunta ako doon sa trabaho ko sa Taytay, 4:30 ng umaga. Janitor ako doon. Sa hirap ng buhay na yun, hindi pa ako makabayad ng tuition. Sabi niya. Ang tatay ko, ang trabaho niya, parang scalper. Ano scalper eh? Nakalimutan ko na, sinabi niya sa akin. Parang sa sinihan yata, something. Nagbebenta ng ticket. No? Sa sinihan. Alam niyo, yung parati mong binabalik-balikan, nakita yung mga struggles ng mga ibang tao. And then, at the end, they would say, I can just go back to those situations. And I realize how much God loves me. I realize how much God loves me. I look back at my life then, and I look at my life right now, and I praise the Lord that God has redeemed me. Tinubos ako ng Panginoon doon sa slave market na yun. At binago niya yung aking buhay. Gaano karami sa atin ang baba ng tingin natin sa ating mga sarili because of what we have gone through in life. Not realizing how much God has given to you. How much the Lord has given up for you. Para tubusin tayo dun sa slave market na yon at bigyan tayo ng magandang buhay. Ang pinakamalungkot ay ito, mga kapatid. After realizing that, gaano karami sa atin na hindi pa makapagbabalik ng pasalamat sa Panginoon. At gusto pa natin bumalik dun sa buhay na malayo sa Kanya. Pagkatapos mo ma-realize, napakabuti ng Panginoon sa iyo. Pagkatapos mo ma-realize na the Lord has redeemed you from being chained doon sa slave market. Wala kang kalayaan. Hindi mo alam kung saan pupunta yung buhay mo, and then binigyan ka ng Panginoon ng tamang direksyon. Ang gaano karami mga Kristiyan nagmamalaki pa sa Panginoon. Hanggang ngayon. Nagmamalaki pa sa Kanya. Na parang walang Diyos. After all what God has done, after all the love that God has shown. Imagine the cost of our freedom, the fully man, the fully God in space-time history, living the glory of heaven, living a perfect life, dying a death for doing nothing wrong, but just loving you and loving me. And when He died and stretched out His arms, no one killed Him. He gave His life. Remember?
Ang sabi ng Panginoon, it is finished. At ang sinasabi ng Panginoon when it is finished, we are worth His blood. You are worth the Lord's blood. And we can have a relationship with Him. And then when He done that, He released us of our debt sin. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan niyo sa inyong buhay. Hindi ko alam kung what you've been through. Hindi ko alam kung anong klaseng rejection ang pinagdaanan niyo. But the message, the God of the universe says, I'll put your past behind you, and you're valuable, and you are free. Overcome. Don't live as a reject. Live victoriously for the Lord. Huwag tayo magpaalipin sa mga bagay, sa mga pinagdaanan natin. Let the message sink into your head, because you can be a victim for the rest of your life, or you can live free. And the message is that you've been redeemed. And imagine what will happen to you if you will renew your life. Renew your mind. You start believing, I am free. Malaya ako. Hindi ako alipin ng ibang tao. Hindi ako alipin ng mga sinabi sa akin nung araw. Hindi ako alipin ng mga taong nag-reject sa akin. Overcomer ako. Valuable ako. Mahalaga ako sa Panginoon. And we start living like we're loved. And you start loving other people. And you start pleasing the Lord. Then you start doing something so that you can become a blessing towards other people. That's what we do. Learn that God has given so much for you. Learn that God loved you so much. Learn that He has given so much for us. That's our worth, that's our value. Kung ano man ang pinagdaanan natin noong nakaraan, itapon na natin yan, ibaon sa limot. Mahal tayo ng ating Panginoon. Pwede tayong tumingin, nakataas noo. Dahil hindi na tayo alipin, tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Kung hindi pa kayo nananampalataya kay Kristo bilang inyong tagapagligtas, sa umaga po na ito, I hope that you will trust Him. Manampalataya kayo sa Kanya sapagkat hindi nyo mararanasan yung tunay na kalayaan at tunay na pagmamahal until and unless you receive Christ in your heart as your Savior. Tayo po tayong lahat. Bow our heads. There is this infinite possibilities and boundless opportunities waiting for us. May mga bagay na gustong gawin yung Panginoon. Gusto ng Panginoon gamitin tayong daluyan ng Kanyang pagpapala. Gusto ng Panginoon maging halimbawa tayo ng Kanyang kabutihan at pagmamahal. Pero hanggat hindi natin aalisin sa ating isipan na tayo ay mahal niya at hindi natin aalisin sa ating isipan na tayo ay mga reject, na tayo ay may kulang, na tayo ay hindi sapat, hindi natin mararanasan yung tunay na pagpapala ng Panginoon sa atin. You will always go back to that situation that you will have to prove yourself. Babalik at babalik ka, kailangan ng patunayan sarili mo.
kailangan yung burahin sa isipan nyo, hindi kayo reject. Pinalaya kayo ng Panginoon, mahalaga kayo sa Panginoon. Ang katumbas ng kalayaan nyo ay buhay ng Panginoon. Kung hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya sa umaga na ito, I hope that you would receive Christ in your hearts too. Kung hindi nyo pa naranasan tanggapin si Jesus sa puso nyo bilang tagapagligtas, marahil ito yung araw na kailangan nyong sabihin sa Panginoon, Panginoon, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisihan ko po lahat ng aking maling nagawa at ang aking pong maling paniniwala. At tinatanggap ko ang Panginoong Hesus sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas na mula sa araw na ito. Siya ang Diyos na aking susundin sa aking buhay. Christians, I know we all want to experience the infinite possibilities and boundless opportunities of God's goodness and blessing sa ating buhay. Then live as a free person, freed by the Lord. Don't entangle, sabi ni Apostle Paul. Huwag niyong hayaan na maipit at mapusasan kayo muli ng kasalanan. Yung hayaan maging alipin tayo ng kasalanan sa mundo na ito. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Huwag tayo mag-isip na para tayo mga alipin pa rin. We have been freed. Christ has paid the penalties of our sins. He has already redeemed us. Don't allow yourself to be entangled again with the yoke of sin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa pagpapakilala sa amin at pagpapaalala sa amin, Lord, ng inyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa pagmamalasakit niyo sa amin. Na kung saan nakikita namin ang aming mga sarili at nalalaman namin kung nasaan kami at kung gaano kami kamahal, Panginoong Diyos, ng aming tagapagligtas. Tulungan niyo nga po kami na kami ay ma-remind nito from time to time and even on a daily basis that we are loved and that the Creator of the universe loved us and has given His life for us. Pagpalain niyo nga po kami lahat. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Huwag niyo kaming kalimutang, huwag niyo kaming hayaang makalimot. Magpasalamat sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin pong mga buhay. Pagdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's call our ushers and pray, Pastor Mon, to pray for the offerings. Tayo po'y manalangin para sa ating kaloob sa umagang ito. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri kami sa inyo sa mga biyayang ipinagkakalob mo po sa amin. Pagpalain niyo po at ipinagkakalob namin sa inyo ang parte ng mga biyayang aming natanggap. Pagpalain niyo po ito at gamitin niyo sa inyong gawain sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death of this I am.
tayo po'y manalangin. And let us pray. Heavenly Father, muli nagpapasalamat kami sa iyo for the message. Lord, salamat dahil kami inyong pinalaya. And naway patuloy po kami mamuhay sa kalayaan na binigay niyo po sa amin. And bless us, O Lord, sa aming pong pag-uwi. Naway ma-share po namin yung blessing, Lord, na natanggap po namin this morning. And muli, Lord, we thank you and we honor you. In Jesus' name pray. Amen and amen. So, God bless you all po.